Kim Chiu galit nga ba kay Heart Evangelista? Paolo Avellino tahimik lang sa issue. Mga fans ni Heart binashsi Kim Chiu. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Walang katotohanan na galit si Kim Chiu kay Heart Evangelista, dahil sa katunayan ay magkaibigan sila at matagal nang ipinapahayag ni Kim ang kanyang pagiging fangirl, abs-cbn.com, at labis na paghanga kay Heart bilang kanyang ultimate idol. Kung mayroon mang mga lumalabas na issue, pambabash, o paghahambing sa kanila sa social media, ito ay gawa-gawa lamang ng mga trolls o toxic bashers at walang kinalaman sa totoong relasyon ng dalawang aktres. Narito ang mga detalye ukol sa mga kumakalat na haka-haka, tunay na relasyon ni Kim at Heart. Solid na pagkakaibigan, sa katunayan, isa si Kim sa mga unang nagmamay-ari ng mga sining ni Heart. Mayroon siyang Hermes Kelly bag na may hand painting mismo ni Heart, abs-cbn.com, gayon din ang mga paintings na ginamit pa niya noon sa kanyang mga videos. Si Kim Chiu ay isa sa mga unang nagmamay-ari ng mga obra ni Heart Evangelista, kabilang ang isang Hermes Kelly bag na may hand painting ni Heart at iba pang paintings na ginamit sa mga video. Ang suportang ito ay nagpapakita ng paghanga at pagpapahalaga ni Kim sa sining ni Heart mula pa noong simulan ng kanyang art career. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang abs-cbn.com. Suporta sa isa't isa, tuwing nagkikita sa mga malalaking okasyon tulad ng ABS-CBN Ball, laging masayang nag-uusap at nagbabalitaan ang dalawa, abante.com.ph. Walang hidwa ang nagaganap sa pagitan nila sa totoong buhay. Walang katotohanan na may hidwaan sa pagitan nina Kim Chiu at Heart Evangelista. Sa katunayan, matagal nang ipinapahayag ni Kim ang kanyang pagiging fangirl, abs-cbn.com, kay Heart at itinuturing niya ito bilang kanyang ultimate idol. Ang mga bali-balitang galit sila sa isa't isa o nag-aaway ang kanilang mga fans ay gawa-gawa lamang ng mga online trolls at walang basehan sa totoong buhay. Narito ang paglilinaw sa mga kumakalat na issue, solid na pagkakaibigan at suporta sa sining collector ng obra. Si Kim ay isa sa mga unang nagmay-ari at sumuporta sa sining ni Heart. Mayroon siyang Hermes Kelly bag na may hand painting mismo ni Heart, abs-cbn.com, gayon din ng iba pang paintings na ginamit pa niya noon sa kanyang mga vlogs. Laging masaya kapag nagkikita, taliwas sa mga fake news na nag-iiwasan sila. Tuwing nagkakasama ang dalawa sa mga malalaking okasyon tulad ng ABS-CBN Ball, laging masaya silang nag-uusap, nagbabalitaan, at nagpapakita ng suporta, abs-cbn.com, sa isa't isa. Paolo Avellino sa mga online issue tahimik at nonchalant. Si Paolo Avellino ay likas na tahimik at hindi nakikialam sa mga gawa-gawang drama o fan war sa social media na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Focus sa trabaho, mas pinipili ni Paolo na mag-focus sa mga proyekto ng kanilang tambalang Kim Pao. Kung mayroon man siyang pahayag sa mga fans, ito ay ang paalala na maging kalmado at iwasan ang pakikipag-away. mb.com.ph, sa internet. Ang totoong issue sa internet ngayon ang mga lumalabas na pambabash o issue kay Kim Chiu sa kasalukuyan ay hindi galing sa mga fans ni Heart, kundi mula sa dalawang magkaibang usapin, mishap sa FAMAS Awards. Nagkaroon ng ingay sa pagitan ng ilang tagahanga dahil hindi nabanggit ni Vice Ganda si Kim sa kanyang acceptance speech, GMANetwork.com, sa FAMAS. Agad naman itong hininga ng paumanhin ni Vice Ganda kay Kim, abante.com.ph kay Kim dahil di napasalamatan sa award, upang patayin ang toxicity ng mga fans. Issue kay Riza May Dizon, kamakailan lang ay pina-public apology ng ilang netizens si Kim, abante.com.ph, dahil sa kanyang joke sa It's Showtime kung saan nabanggit niya ang pangalan ng Itbulaga host na si Riza May habang kaharap ang isang karakter na nakakatakot. Ito ang tunay na pinagmumula ng pambabash sa kanya ngayon at hindi ang fans ni Heart. Paolo Avellino sa mga issue. Nonchalant at tahimik, kilala si Paolo Avellino sa pagiging tahimik at hindi pakikialam sa mga online drama o fan wars na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Si Paolo Avellino ay tanyag sa industriya bilang ang definisyon ng isang nonchalant na tao dahil sa kanyang pagiging misteryoso,
kalmado, at sadyang tahimik na personalidad. Ayon sa kanyang mga nakakapanayam at maging kay Kim Chiu, taglay niya ang katangiang, "dedma", o walang pakialam sa mga walang saysay na ingay sa kanyang paligid. Narito ang ilang dahilan kung bakit hindi siya natitinag ng mga online drama o fan wars. Katangian at pananaw ni Paulo sa issue. Man of few words, inamin ni Paulo sa mga panayam na likas siyang tahimik at mas pinipiling makinig, facebook.com, at kalkulahin ang sitwasyon bago magsalita upang maiwasan ang gulo. Hindi pinapansin ang bashers, gumagamit man siya ng social media tulad ng X, dating Twitter. Gugulin niya lang ang oras sa pagtugon sa mga nakatutuwang, kalat tweets, ng fans, youtube.com, kaysa patulan ang mga toxic na diskusyon. May hangganan ang pasensya, bagamat hindi siya nakikihalubilo sa fan wars. Tahasang kinokondena ni Paulo kapag sumusobra na ang fans. Entertainment.inquirer.net, gaya noong pinagsabihan niya ang mga stalker na kumukuha ng video sa labas ng kanyang bahay para sa kanilang personal na kaligtasan at privacy. Focus sa proyekto, mas nakatutok si Paulo sa kanyang mga serye at pelikula kasama si Kim, tulad ng kanilang tambalang Kim Pao. Nilinaw na rin niya noon na pinaaalalahanan niya ang mga tagahanga na maging kalmado, mb.com.ph, at iwasan ang labis na pakikipag-away online. Si Paulo Avellino ay laging nagpapaalala sa kanyang mga tagahanga na maging mahinahon, huwag magpadalos-dalos, at iwasan ang pakikipag-away online upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng fandom. Sa mga panayam ukol sa kanilang tambalan ni Kim Chiu, Kim Pao, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagrerespeto sa bawat isa sa social media. Narito ang mahahalagang punto sa panawagan ni Paulo sa mga tagahanga. Paalala sa pag-iwas sa online wars, hinay-hinay lang, madalas payuhan ni Paulo ang mga solid na taga-suporta na dahan-dahanin lamang ang emosyon at huwag gawing buhay ang social media. Huwag patulan ang trolls, batid ng aktor na maraming pekeng account ang gumagawa lamang ng kwento upang pag-awayin ang mga fandom ng iba't ibang artista. Kaya't mas mabuting huwag na itong bigyan ng pansin, proteksyon sa kalusugang mental. Ninanais niya na maging positibo ang kapaligiran ng kanyang mga tagahanga sa halip na ma-stress sa mga walang katuturang argumento online, focus sa proyekto at trabaho kalidad ng serye at pelikula. Sa halip na unahin ang mga issue, mas pinipili ni na Paulo at Kim na ibuhos ang kanilang lakas sa paghahanda para sa mga susunod nilang proyekto upang mapasaya ang mga manunood. Profesionalismo, ipinapakita ng aktor na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang magandang chemistry at ratings ng kanilang mga palabas, hindi ang ingay ng awayan sa internet. Pambabash ng fans at fake news. Gawa-gawang alitan, ang mga bali-balita na binash ng fans ni Heart si Kim ay madalas na nagmumula sa mga clickbait accounts sa YouTube o TikTok na nag-iimbento ng kwento upang makakuha ng views. Ang mga ulat na binatikos ng mga tagahanga ni Heart Evangelista si Kim Chiu ay ganap na gawa-gawa lamang ng mga clickbait at fake news accounts sa YouTube at TikTok. Ang mga video na ito ay gumagamit ng mga mapanlinlang na pamagat, thumbnails, at sadyang ini-edit ang mga lumang pahayag upang pag-awayin ang dalawang kampo para lamang makahakot ng maraming views at kita mula sa algorithm ng social media. Narito ang paraan kung paano ginagawa ng mga mapagsamantalang channels ang ganitong maling impormasyon, paano kumakalat ang fake news sa YouTube at TikTok. Mapanlinlang na boses, AI voiceovers, karaniwang gumagamit ang mga channels na ito ng mga artificial intelligence o robot voiceovers na nagbabasa ng mga script na walang sapat na patunay o galing lamang sa mga haka-haka sa comment section, maling paggamit ng larawan, misleading thumbnails. Naglalagay sila ng magkatabing larawan ni Kim at Heart na mukhang galit o umiiyak, na nilalagyan ng malalaking teksto gaya ng Kim Chiu, Pinayyak ng fans ni Heart. O Heart, Sinupalpalsi Kim. Kahit wala naman itong katotohanan, pangwawasak ng relasyon, pinapalabas ng mga vlogger na may matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawa sa mundo ng fashion at endorsements. Gayong sa totoong buhay ay may kani-kanilang sariling tagumpay at magkaiba ang kanilang tinatahak na karera.
ang tunay na sitwasyon ng mga fandom respeto sa isa't isa. Ang mga opisyal at tunay na fan clubs nina Heart Evangelista at Kim Chiu ay may malalim na respeto sa isa't isa at abala sa pagsuporta sa kani-kanilang mga idolo. Babala ng mga artista, madalas paalalahanan ni Kim at Heart ang publiko na maging mapagmataas at huwag magpaloko sa mga nakikita sa social media. Ibang issue sa fandom, ang kasalukuyang totoong ingay sa internet ay ang issue sa pagitan ng mga fans ni Vice Ganda at Kim Chiu ukol sa Famous Awards, Instagram.com, kung saan nadadamay ang mga pangalan ng mga artista kahit wala silang personal na galit sa isa't isa. Dahil dito, pinapaalalahanan ng mga sikat na personalidad ang publiko na huwag maging toxic online. Ang tunay na pinagmumulan ng ingay sa internet ay ang hidwaan sa pagitan ng ilang fans ni Vice Ganda at Kim Chiu kaugnay ng katatapos lang na Famous Awards. Nag-ugat ang isyu matapos mapansin ng mga netizen na hindi nabanggit ni Vice Ganda ang pangalan ni Kim sa kanyang acceptance speech, na naging dahilan upang magpalitan ng maaanghang na salita ang kani-kanilang mga tagahanga sa Instagram at X. Nilinaw naman sa mga ulat na walang personal na galit ang dalawang host ng It's Showtime sa isa't isa. Narito ang mga detalye sa totoong kaganapan sa likod ng isyung ito, ang aksidenteng pagkakamali sa speech na kalimutang pasalamatan, sa gitna ng emosyon at saya ng tanggapin ni Vice Ganda ang kanyang parangal sa Famous. Hindi niya sadyang nakalimutang banggitin si Kim Chiu habang nagpapasalamat sa kanyang mga kasamahan. Agad na paghingi ng paumanhin, upang hindi na lumaki ang gulo, agad na nagsorry si Vice Ganda kay Kim at ipinaliwanag na walang malalim na kahulugan ang pagkakalimot na iyon. Maluwag at masaya namang tinanggap ni Kim ang paumanhin ng kanyang meme. Panawagan laban sa toxicity online. Huwag maging toxic dahil sa tindi ng bangayan ng mga fan club sa Instagram. Nakiusap ang mga malalapit na kaibigan at mismong mga artista sa publiko na ihinto na ang toxicity. Paalala nila, huwag mag-imbento ng kwento na magpapasira sa totoong pagkakaibigan ng mga personalidad sa likod ng kamera. Idinamay na ibang artista. Gumagamit din ang mga toxic bashers ng pagkakataong ito para magpakalat ng mga lumang isyu o gawa-gawang alitan upang lalong pag-awayin ang iba't ibang fandom. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.